Magandang gabi po. Maaari ninyo na lang po akong tawaging Jerome. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasang ito, pero sa tuwing sinusubukan kong ikuwento, parang may bumubulong sa akin na tumigil na lang. Pero siguro, panahon na para malaman ninyo kung bakit hanggang ngayon, hindi na ako gising kapag sumasapit ang 3:00 ng madaling araw. Nangyari ito noong bagong lipat kami sa isang apartment. Hindi naman lumaang gusali, tahimik ang lugar, maayos ang mga kapitbahay. Wala kaming naging problema. Hanggang sa unang gabi, eksaktong 3:00. Nagising ako dahil sa isang mahinang kaluskos, parang may plastik na hinihila sa sahig. Akala ko pusa lang sa labas. Bumalik ako sa pagtulog. Kinabukasan, ganun ulit. Eksaktong 3:00. Parehong tunog. Parehong tagal. Mga 5 minuto. Pagkatapos, biglang tatahimik. Lumipas ang 2 araw. Hindi na ako makatulog ng maayos. Araw-araw na akong puyat. At isang gabi, nagpasya na akong alamin kung saan nga ba nanggagaling ang kaluskos. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, pinatay ko na ang ilaw. Tahimik akong naghintay. Nang tumuntong ang orasan sa 3:00, nagsimula na naman ang ingay. Pero ngayon, mas malinaw, hindi ito nanggagaling sa labas, kundi nasa loob ng apartment. Mula sa sala, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, tahimik at madilim. Pero naroon pa rin ang tunog. Parang may hinihila sa sahig. Unti-unti na akong lumapit at doon ko napansin ang upuan sa dining table. Unti-unti itong gumagalaw mag-isa na para bang may humihila rito. Wala akong nagawa kundi mapaatras. Biglang huminto ang upuan. Akala ko tapos na. Pero maya-maya, may narinig akong isa pang tunog, isang kaluskos. Sa likod ko at paglingon ko, bumukas ang pinto ng banyo. Sigurado akong isinara ko yon bago matulog. Hindi ko na ito pinansin. Tumakbo na lang ako pabalik ng kwarto. Kinabukasan, sinabi ko ito sa landlord. Napangiti lang siya. Sabi niya, "Huwag mo na lang pansinin." Doon ako mas kinabahan. Bakit parang alam niya? Kinulit ko siya hanggang sa umamin siya. Lahat ng umuupa sa tinitirhan mo ay may naririnig na kaluskos tuwing 3:00. Kaya walang tumatagal ng higit sa 6 na buwan. Hindi na niya ipinaliwanag kung bakit. Lumipas ang ilang araw. Mas lumakas pa ang mga kaluskos. Parang hindi na upuan ng hinihila. Parang may mabigat na katawan at unti-unti palapit ito sa kwarto ko. Isang gabi, huminto ang tunog sa mismong labas ng pinto ko, tahimik, at walang kahit anong ingay. Pagkatapos, may narinig akong 3 katok. Tok, tok, tok. Hindi ako huminga, hindi ako gumalaw. At maya-maya, may mahinang boses bumulong sa tenga ko. Tulong! Nanginginig na ako sa takot. At mahigpit kong niyakap ang unan ko at pinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang sa makatulog. Pagdating ng umaga, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Walang tao. Pero ang nakakapagtaka, may mga gas-gas sa sahig mula sa sala hanggang sa harapan ng kama ko. Parang may mabigat na bagay na kinaladkad papunta sa akin. Hindi na ako magtatagal sa bahay na ito. Lumipat na ako agad ng ibang mauupahan ng araw na yon. 1 linggo ang lumipas. Nagising ako sa bago naming bahay. Eksaktong 3:00, tahimik ang paligid. Napangiti pa ako. Akala ko, ligtas na ako. Pero maya-maya, may narinig akong pamilyar na tunog. Hindi na sa sala, hindi na sa labas, kundi sa ilalim mismo ng kama ko. Napatigil ang paghinga ko. Hindi ko alam kung sisilip ba ako o tatakbo ako palabas. Pero nanaig ang takot ko. Hindi ako makagalaw sa takot. Unti-unting tumigil ang kaluskos. Akala ko, umalis na.
hanggang sa may marinig akong mahinang tawa mula sa ilalim ng kama. Pagkatapos, may biglang bumulong sa akin ng tulong. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Kinabukasan hindi na ako nagdalawang isip, lumipat agad ako ng matitirhan. Pero bago ako umalis, kinausap ako ng matandang kapitbahay. Tinanong niya ako, "Iho, bakit kayo lilipat agad? Naririnig mo rin ba ang kaluskos tuwing 3:00 ng madaling araw?" Napatingin ako sa kanya, tumango ako, napabuntong hininga siya, at ang sinabi niya ang hindi ko malilimutan. "Iho, hindi ka niya sinusundan." Ibig sabihin napili ka na niya na ikaw ang tumulong sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig, at kung sakaling magising kayo tuwing 3:00 ng madaling araw dahil sa isang mahinang kaluskos, huwag na huwag ninyong titingnan o sisilipin dahil baka ikaw naman ang susunod na mapili. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa Takutan TV. Mga kwentong katatakutan, kababalaghan at misteryong magpapakaba sa bawat gabi. Huwag kalimutang mag-like, follow, share at itag ang kaibigan mong mahilig sa horror stories.